Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. Ato ang press ko, no, I am not only disappointed, I am angry. And the rest of the Cebuanos are angry for what's being done sa ato ang mga taxes karon ng gipangawat ani mga buaya na as gobyerno. So muna naata diri karon para atong ipakita ang atong kasubo sa nahitabo sa tibuok nasod karon. Nagipangawat ang atong kwarta aning pigpipila ng mga contractors o mga naa sa government agencies. Gob, satisfied ka sa handling ni President Marcos sa anomaly, sa investigation? Well, honestly, pag siya man na yung nagsugod aning murag siya yung whistleblower, no, pagsugod. But then before that, no, ang mga Cebuanos, I have already been very vocal against corruption. But nationally, since the SOPA, what is sa iyang zona, no, diha to nagsugod. But then ang mga Cebuanos, especially me during my campaign, I have been very vocal against corruption. Doon ay mga panawagan, Gob, sa mga grupo for the President to resign. Do you think it's time for him to resign? If it's the call of the people, then he has to listen to the people. For you? For me personally, because I don't think kaning corruption, no, was not handled well. Siguro from the start, jud unta, he should have made it clear nga ang kaning corruption is non-negotiable. Dili pwede mangawat ning mga agencies sa atong gobyerno. So, command responsibility magud na. Okay. So, kay command responsibility, angay siya mo resign? Is answerable to it. Angay siya mo resign? Is answerable to it, yes. Okay. Thank you,